Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. Sa episode na ito, second lap, abangan tayo mga kalapatids. Pauwian ng ating mga alaga mula sa Balawan, La Union. Kung di ako nagkakamali, 245 kilometers air distance ang layo. At ito, time check mga kalapatids, alas 9 ng umaga. Pinakawalan sila doon ng 6:30. So kanina pa. Ngayon lang ako umakyat mga kalapatids dahil marami rin tayong ginawa at inasikaso. Dito tayo sa ating mga alaga. Pakakainin na natin sila para mamaya wala na tayo intindihin, then konting linis na lang siguro para pagdating na ating mga ibon, sila na ang ating aasikasuhin. Mahalagang tanong mga kalapatids, kung makakauwi ba yung ating mga alaga, makakapagklakaya tayo o hanggang dito na lang ang career natin sa NDR 2024. So abangan ninyo yan mga kalapatids, tutok lang dito sa ating munting tambayan. Kung ikaw na nanunood hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Hihingin ko lang yung konting pagpapasensya ninyo kasi normally nag-shoutout tayo pagka may abangan tayo tuwing araw ng linggo. Kumbaga binabagsak na natin ang isang bagsakan yung pa-shoutout. Kaya lang sa pagkakataong ito mga kalapatids, hindi ako nakapaghanda dahil nga masama yung aking pakiramdam kasi mula pa kagabi. Ang totoo, mayroon akong isang video na hindi ko na na-upload dahil masama talaga yung aking pakiramdam. At ngayong umaga, umakyat lang ako, medyo late na para asikasuhin yung ating mga ibon na papauwi. At pagpasensya nyo na, pero sa susunod, sisiguraduhin natin na bawat isa sa inyo, lalo-lalo na yung mga kalapatids natin na solid supporters na active dyan sa comment section, lahat kayo mga kalapatids, masya-shoutout. Samantala mga kalapatids, ipapakilala ko sa inyo ay ang ibon na yan, yung blue bar. Yan ay galing sa ating kaibigan, kay Boss Christopher. Ito yung isa sa mga solid breeders niya doon sa kanyang loft. At yung mga panlipad niya ngayon sa BBC, mga anak nito mga kalapatids. So kaya natin ipares dito sa ating Andre Later X David Chan. Tignan natin kung magiging maganda yung kalalabasan ng kanilang mga anak mga kalapatids. Napakagandang ibon ito, yung blue bar na yan. Pagka hinipo niya mga kalapatids, napakaganda. Alright, sana makapagpapisa pa tayo sapagkat medyo may edad na kasi itong Andre Later natin At magandang pairing to, magkaiba sila ng mata. So talagang crossbreed talaga, mas mataas ang chance na mas matatag at malakas ang resistensya at vitality ng kanilang magiging mga anak. Sana makapagbuga na sila sa lalong madaling panahon para masingsingan na rin natin. Samantala dito sa ating mga sisiw, ayan, malalaki na sila at napakadumi ng kanilang kulungan. Pagpasensyahan nyo na, hindi pa ako nakakapaglinis mga kalapatids, pero babawi tayo kapag gumanda-ganda na yung ating pakiramdam. Sa ngayon, importante, meron silang minerals, tamang patuka at tubig. Alright, so antay-antay pa tayo mga kalapatids. Ayan, nasa 1,300 na yung binabagtas na bilis ng ating mga alaga. Ayan, paparisa na mga kalapatids. Ayaw pang patungan pero nakaupo na yung babae. Gumagawa tayo ng panibagong team sa susunod na liparan. Kukuha tayo dito tsaka dito sa ating talagang breeders. Yan tayo kukuha ng linyada ng ililipat sa susunod. Kasi ito si Zomba at saka si Jessie, yan yung mga sinaunang ibon natin dito. Wala lang tayong ililipad kaya sila yung nailipad natin. Sayang naman kung wala silang gagawin. Pero pagdating sa bilis, wala. Hindi ako kumbinsido sa mga ibon na to. Ayan, lakas talaga makahatak ng snaky mix pagka nagpapares mga kalapatids. Mabilis silang ganahang magpares pagka binibigyan sila ng snaky mix. Ayan mga kalapatids. Ayun, nakadali mga kalapatids. Bilang tayo ng 10 to 14 days mga kalapatids. Tignan natin kung maglalabas to ng itlog. Kung sakasakaling hindi, ipapalitan natin siya. Ibig sabihin mahina na. Bigyan ko uli sila ng sneaky mix para ganahan sila sa buhay nila. At habang tumutuka sila dyan mga kalapatids, maikwento ko lang noon mga kalapatids, pagka meron akong bagong acquired na ibon o may bagong ibon akong i-introduce sa aking kulungan, ang ginagawa ko, kino-quarantine ko muna 7 to 14 days para masiguro kung meron man siyang posibleng sakit, hindi siya makakahawa, hindi siya makakapagkalat ng sakit doon sa aking loft, doon sa aking mga alaga sa kulungan. Subalit ngayon mga kalapatids, kung mapapansin nyo, nirekta ko na pagka-acquire natin ng ating ibon. Ang dahilan ko mga kalapatids ay gusto kong i-challenge yung immune system ng aking mga alaga.
As long as alam kong malinis yung balahibo nila, wala mga external parasites gaya ng kuto, lisa at mga hanip, at walang sintomas ng PMB o yung tinatawag na baliling, ayan mga kalapatids, sinasama ko na, ini-introduce ko na yan, hinahalo ko na yan sa aking mga alaga para nang sa ganoon ko meron mga sakit-sakit na dala yon, ma-challenge yung immune system ng aking mga alaga. Sa una medyo masalimuot dahil may magkakasakit, lalo na yung mga young birds, pero pagkatapos nun at gumaling sila, lumalakas ang kanilang immune system. Kumbaga yung sakit na yon, yung infection na yon, madadagdag dun sa bokabularyo ng kanilang immune system para maging matibay sa mga ganong klaseng sakit. Yung immune system nila ay makakadevelop ng antibodies para dun sa mga infections na yon. Then sa susunod, hindi na sila tatablan ng mga ganong sakit. Baga dumadagdag sa katatagan ng kanilang immune system. Subalit, halimbawa nagkasakit yung ibon, then ginamot natin, pagkatapos natin gamutin, nakita natin nagkasakit uli sa ganong the same sickness. Pagka ganun, mga kalapatids na kanubi, ang ginagawa ko na ay ina-out ko na yung ibon na yon dahil alam ko mahina talaga yung kanyang immune system. Mahalaga sa akin yung bloodline, yung pedigree, pero ang higit kong pinapahalagahan mga kalapatids ay yung pagiging hardy o pagiging matibay ng isang ibon pagdating sa kalusugan. Yun ang aking number one consideration. Pero syempre mas maganda na yung galing sa may performance na linyada, tapos matibay pa. Napapansin ko mga kalapatids na kanubi, kapag ka magamot sa ibon, madalas ginagamot yung ibon, mas madalas na nagkakasakit yon. Yung natural immunization nila sa mga sakit-sakit, yun yung nagpapalakas sa kanilang immune system para maging matibay sila. As long as hindi baliling yung sakit nila, hindi tayo takot na i-challenge yung kanilang immune system. Alright, so time check tayo mga kalapatids. 10:28. Hanggang ngayon wala pa yung ating mga ibon. 1,100 na yung speed mga kalapatids, at abang-abang pa tayo. Meanwhile, mga kalapatids, may gumalabog. Ayan, yun, si Zomba mga kalapatids. Pasukin na natin yan. Kaklak ko lang mga kalapatids. Ito na yung ating ibon mga kalapatids, si Zomba LP5287. Ayan, naklak ko na. Nasa 900 plus yung speed nya. Alright, so hayaan natin ito magpahinga. Huy, huwag mo awayin yan, loko-loko ka. So hintayin na lang natin yung isang ibon natin. Asikasuhin ko muna ito mga kalapatids habang inaantay natin si Jessie. Sana makauwi na rin yung ating ibon. So maali pa tong isang to. Nilagay ko muna dun sa training box yung mga ibon nating iba na makukulit. Inaaway agad si Zomba. Kitaan yung pagod na nga eh. Nasubukan ko na rin yan agad ng bawang mga kalapatids. So ayan na natin siyang uminom dito. Antay-antay pa tayo mga kalapatids. Ay salamat, meron tayong paklak ngayong second lap. oh my God! Wow! Akala ko mabobokya na naman tayo. Ay nako. Nung first lap mga kalapatids, ang naunang umuwi ay si Jessie. Halos sa 15 minutes lang pagkatapos ng cut off saka dumating yung ating ibon na yon. Tapos nakaraan, bago natin sila i-basket, naghagis tayo sa binangonan. Ang nauna uling umuwi ay si Jessie. Ngayon naman sa second lap, ito yung ating ibon na si Zomba. At kung natatandaan yung mga kalapatids, kulang yung pakpak nito sa gawing kanan. Wala yung kanyang number 9 at saka number 10. Salamat na lang at kinakaya niya mga kalapatids. At ang okay yung ating ginawang paghahanda sa kanya, yung pinabao natin sa kanya, kaya nakauwi siya. So sana ganun din si Jessie mga kalapatids. Sana makapag-clock pa tayo. Ito na yata. Ito na yata. Yan na ba yun? Yan na ba yun? Ay hindi, lumihis. Kala ko yun eh. Kinakabahan na ako mga kalapatids. Habang hinihintay natin si Jessie, pakakainin ko na to si Zomba para makapag-recover na yung ating alaga. Lahat ng meron tayo, ibibigay natin sa ating ibon. Ito, Flyers Mix. Isa, Breeders Mix. Dalawa, tapos ito, yung ating Sneaky Mix. Alright, dagdagan pa natin ito kalahati. Tas kalahati nito. Ayan. Bali, 4 na takal to mga kalapatids. Tara, bigyan na natin to para makabawi na. Ayan. Kumbaga, bigay natin lahat. Sumama pa yung pares niya mga kalapatids. Ay, nandito pa pala yung pares ni Jessie, no? O sige. Okay yan. Total, linggo naman ngayon. Sige. Mag-party kayo. Sige, buhos na natin to lahat para makapili sila ng mga gusto nila. Alright. So, halo natin. Yan. Total linggo naman ngayon. Spoilin natin yung ating mga alaga. The most important meal para sa akin mga kalapatids, yung pagdating ng ating mga alaga
galing sa massive workout nila. Normally Sunday yun, araw ng race. Then pag uwi, ayan. Right? So bigyan na rin natin yan ng grits. Kuha lang tayo. Ayan mga kalapatids, grits, yung binabanata ng ating ibon. Napaka-importante niyan, minerals. Yan ang kailangan ng ating mga alaga para bumalik yung kanilang magandang kondisyon. Hayaan natin sila dyan na kumain hanggat gusto nilang kumain. Samantala, update tayo. Alas 11 pasado na. 11:06 ng umaga. Wala pa rin yung ating ibon na si Jessie. Kapit lang mga kalapatids. Antay-antay pa tayo. One eternity later. May kumalampag. Ayan na! Yun! Yeah! Pasok, 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 pasok. Yun, pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Umuklak ko lang mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, Jessie. NK8848. Alright, naklak ko na mga kalapatids. So, subuan ko lang to ng bawang mga kalapatids. Putik-putik yung paa niya. So, malamang yan ay nag-inom ko sa kung saan. At dapat talagang subuan ng bawang pag dumating para ma-flashing na agad kung sakasakaling mayroon siyang nainom na hindi makakabuti sa kanyang kalusugan, nabubulol pa. Alright mga kalapatids, kumpleto na tayo. Ay salamat, hindi tayo binigo ng ating mga alaga. So hindi pa tayo tapos mga kalapatids dahil eto yung hinanda ko para sa kanya. Sige, banat. Yun, sige, magsawa ka dyan. Pagdating niya mga kalapatids, pumuka agad. So ibig sabihin talagang gutom yung ating ibon na ito. So hayaan natin siya dyan magpakasasa. Pakasasa no? Magpakasawa sa mga greens na gusto niya. Alam niya naman yung pangangailangan ng kanyang katawan. Alam niya naman kung ano yung makakapagpa-recover sa kanya. So hayaan natin siya dyan magpiesta. Meron na rin na grits na latag dyan sa kanya. At saka yung mga minerals na kailangan niya para tumulong sa kanya na maibalik yung kondisyon at kalusugan, magandang kalusugan ng ating alaga. At syempre, tubig. Ayan, uminom na siya kanina. Hinabot tayo ng 11:30 mga kalapatids. At maraming salamat at nakabawi tayo ngayong second lap. Di man sila ganun kabilis, papasalamat tayo dahil hindi tayo pinahiya ng ating mga alaga. Sa susunod, mag-a-adjust pa tayo mga kalapatids. Kaya tutok lang dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ako, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Kita tayo sa mga susunod na video. Paalam!